There will be no impeachment trial against Vice President Sara Duterte. The Supreme Court en banc had a unanimous decision which declared the articles of impeachment against Vice President Duterte unconstitutional. It is barred by the one-year rule, and that her right to due process was violated. Again, this concerns the first three impeachment complaints. Para bang di masyadong nasuri na kataas-taasang huwako ng saligang batas ng kanilang paghatol sa impeachment ni VP Sara upang ignay sa Artikulo 11 Seksyon 3 Talata 5, kung pwede naman manggialam ang Korte Suprema sa Senado, patungkol sa unconstitutional, sana sa umpisa pa lang ng pagsampa ng impeachment case kay VP Sara patungkol sa planong pagpapatay sa Pangulo, ay nasabihan nilang unconstitutional na diharapin ng Senado bilang mga judges ang di pagtuon ng pansin. Unang-una, isang lehitimong institusyon ang House of Representatives bilang tagagawa ng batas. Dapat anumang ipinasya nila sa pamamagitan ng plenaryo ay respeto ng Senado, dapat mayroon pagpapalitan ng kuro-kuro ang bawat panig, dapat ipaharap si VP Sara Duterte, dahil malakas ang ebidensya at isa itong grave misconduct, malakas na basehan para sa impeachment complaint. Paano kung sinamantala ng masasamang tao, tangkain patayin siya, di nanganib ang Pangulo nang wala siyang kaalam-alam? Ngayon bakit di inupuan ang impeachment complaint na ito? Ang ginawa ay inarkaib at walang pagboto na ginawa. Isipin mo, si Attorney Larry Gadon nga, dinesbar sa pagmumura, samantalang si FPRRD at VP Sara katakot-takot na mura. Minimura ang Pangulo, ang Diyos, si Jesus, Pedro at ang Papa sa Roma. Di nila dinesbar? Di ba nakasaad na mas may higit na pananagutan ang mga nanunungkulan? Dapat respeto ng Korte Suprema ang religion of state. Sabi nila walang dapat mag-question sa hatol ng Korte Suprema, pero ang Pangulo na may soberensya ay lagi nilang kini-question. Bakit wala bang hinatulan ng Korte Suprema na ibinalik uli, kung di sila pwede question? Di ba may freedom of expression, o bakit may motion for reconsideration? Ngayon kung yung impeachment complaint laban kay Sara patungkol sa tahasang pagbanta sa buhay ng Pangulo ay dinilitis sa Senado, na naarkaib nga at walang pagboto ng plenaryo. Paano maiisapli ng Supreme Court ang Artikulo 11 Seksyon 3 Talata 5? Ngayon kung ang papatungkulan ng pagpabalik ng impeachment sa House of Representatives, ibig sabihin walang nangyaring impeachment o paghahatol, kaya nga bumaliktad na si Senator Escudero. Sabi niya nakahanda na siya sa pagbalik ng impeachment sa Senado, at anong paglabag sa nasabing Bill of Rights ng impeachment na inihain laban kay VP Sara o baka tinutukoy ng ang impeachment ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay naisinumat na sa Senado at ito'y pinawalang saysay ng 18 senador, na di man lang inumpisahan o ditiningnan ang mga ebidensya o mga dokumento o mga testimonya dahil sa dahilang ayaw nilang ma-impeach si VP Sara, na kaya di na dapat isulong pa, na sadyang ayon sa saligang batas mismo ay unconstitutional ang ginawa ng 18 senador, na dapat nga sila rin ay ma-impeach, sa dalawang kaso. Una, betrayal of public trust, pangalawa ang paglabag sa Constitution. Ngunit bakit imbes na ang 18 senador ang yusagan ng kataas-taasang hukom, ay yung pang House of Representatives ang minamali nila? Di ba dapat kumilos ang mga institutions, o mga tao, o yusagan ang mga tunay na sumisira ng Constitution, o na at kung wala ng histisya sa Pilipinas, ay dapat uli idulog sa ICC? Ano na ang nangyayari o kahit noon pa man sa Pilipinas, ang Senado binubutasan ang mga batas, at tila pati ang kataas-taasang hukom kaya wala ng kapayapaan o tunay na pag-uunlad ang ekonomiya ng Pilipinas? Tila may mga nasa likod kung bakit ibinasura ang impeachment, kung kaya't na baka binigyan nila ng ibang interpretasyon ng mga kaganapan sa Senado patungkol sa pagsasapabalik ng impeachment sa bahay ng mga kinatawan, na nabigyan kahulugan na pagsasawalang saysay, kung alin kaya ang sa dalawa ang iniugnay ng Korte Suprema sa sinasabi nilang one-year rule, yun bang pagplanong pagpatay sa Pangulo, na wala naman atang naganap na paglilitis, kaya nga inarkaib, at walang pagboto ng plenaryo, o ang pag-remand ng impeachment complaint sa House of Representatives, na sinabing tantamount to dismissal. Kung talagang ito ang binatayan ng Korte Suprema, magkagayon mayroon seryosong misconduct sa Korte Suprema, na dapat ika-impeach ng mga kung sino man sa kanila ang pumabor dito, isang panganib sa bansa ang gawaing mga tulad nito o sila mismo. Pag di binaliktad ng Korte Suprema ang hatol nila, dapat kumilos na ang mga matutuwid na mamanayan at institutions, dahil higit sa lahat tayo ang maaapektuhan nito at ang susunod na henerasyon, ng iba't ibang class corruption na nangyayari sa bayan natin, lumalala ng lumalala, kahit anong pagsisikap ng isa o ng mga nagmamalasakit, kung gumagana pa ang mga masamang elemento ng mga nakaraan administration, at maraming nalilinlang, mahirap mabuhag ang kasamaan.